So, ayun mga boss, welcome back, 'no. Ngayon meron tayong tutorial about React.js. So, ang tutorial naman natin sa ngayon boss is ano lang, basic React.js to-dos lang naman, 'no. So, tara simulan natin, 'no. Dito gumawa na ako ng folder na src tapos tutorial. So, meron ng default naman na HTML. So, ngayon lalagyan naman natin siya ng to-dos na ano 'no, project, 'no. Ngayon, paano ba natin ma-install ang React.js? So, ang gagawin natin, React plus Bit lang, no? So, wait lang. So, search tayo dito ng React, ayun na, Bit. So, click nyo lang yung getting started. So, dito may makita tayong npm create bit latest, no? So, ang requirements pala natin dito mga boss, npm. So, dapat meron na tayo Node.js, no? Ano ba yung Node.js? Then, download nyo lang dito, Node.js. So, click nyo lang yung download. Then, kapag ang ano nyo is Windows, so Windows lang ang piliin nyo, no? Kung ano OS. So, dito pili na lang kaya kung anong OS nyo. Then, download nyo lang, no? Sa ngayon, meron na ako na download, no? Wait lang, buksan ko lang yung terminal ko. Paano mo malalaman kapag meron na, no? Node B. So, dito makikita na natin kung anong version ng Node na na-install natin. Sa ngayon, meron akong version 24. So, yun. So, install na natin siya. So, copy natin to. Click natin para makopy. Then, paste natin. Ngayon, mga boss, nandito ako sa folder na src tapos tutorial, no? Then, paste natin siya. So, wait lang natin. So, ngayon, required yung project name. Ang project name natin is ngayon, to-dos. Dito, pipili kayo ng library na or framework na gagamitin nyo, no? Sa akin, ang gagamitin natin ngayon is React kasi ang tutorial natin about React. So, dito may pagpipilian ulit tayo kung TypeScript, JavaScript plus React compiler. Then, meron mga library tulad ng Transact Router, Transact Router, React Router 7, ito Redwood framework, ato yung Redwood. So, ang pipilian lang natin ngayon is TypeScript. So, enter lang natin. Then, which linter to use? Ito yung mga lint. Ang purpose nito, habang nagde-development tayo, so makita agad natin yung mga error, runtime error na agad o possible error kasi naka-TypeScript tayo. So, ang piliin lang natin is yung slint. So, dito meron install with npm and start now. Dito kasi kapag na-nest natin yan, ang gagawin niya is install niya na agad yung mga package, then start niya na agad, no? Sa ngayon napipili natin, no, para makita natin at matutunan natin kung paano mag-run ng application. So, no? So, once na na-install natin, mapansin nyo, mayroon na siya nag-create ng project na to-dos folder. So, cd lang natin sa to-dos. Yan. Then, type nyo lang to, code dot. Ano ba meaning yan? Ang meaning ng code dot, kapag in-enter ko, buksan mo ang VS Code na project na to-dos. Ibig sabihin, kung ano yung, nandito ako sa pata to-dos. Ngayon, kapag in-enter ko, bubuksan niya yung project na to-dos sa VS Code. So, ayan. Nakita nyo, nabuksan na, no? So, Control J nyo lang. So, punta tayo terminal. Dito tayo mag-i-install ng mga package, no? Sa ngayon, ang una natin gagawin ay npm install. So, kasi bakit? Install natin itong mga, ano niya, no? Mga library niya, no? Sample yung React, tsaka React DOM, tsaka ito yung mga dev dependency, no? Install natin. Enter nyo lang.
So, yun. Once natapos na, meron malalabas na folder dito. Bale, ito yung mga library sa package natin. So, ayahin nyo lang yung gagalawin yan. So, i-run na natin siya. Ngayon, paano ba natin mararan tong application natin, no? Dito sa script, kung makikita nyo, ito yung mga pwede nating i-run, no? Kapag on development, npm run dev. So, anong i-run niya? Itong dev na to. No, kapag build, palitan nyo lang to, build, ito yan, lint, sakaling lint, ganyan. So, ngayon, dahil mag-dev tayo, dev ang pipiliin natin. So, ayan, naglabas siya ng URL, no? Local network. Then, copy natin to. Then, paste natin to. Yan. So, pansinin nyo, mayroon na agad siyang to-dos, no? Ay, to-dos na count, no? Mga default. Ngayon, ang gusto ko mangyari is, buburay natin yan, no? So, paano ba natin mabubura yan? So, punta tayo sa code, src, app, then, buray natin ito lahat. Sama natin ito, buray natin, tsaka ito. So, save lang natin. So, wait lang, split ko lang yung screen. So, ayan, resume na natin. Yan, bali, na-remove na natin yung loob niyan. So, gusto ko remove natin yung mga style niya. So, remove natin to. Index. Yan, para gusto ko, default lang siya, no? So, punta ulit tayo sa, wait lang, hindi nyo nakita yung punta tayo sa main, then, toggle ko lang to. Yan. Dito, remove ko lang to. Index.css. Then, save lang. So, yan. So, balik ulit tayo dito sa app.tsx. So, ngayon, gagawa na tayo ng to-dos natin, no? Sample crude. Sample natin is gawa tayo ng variable, then gamitin natin yung use state ni React. So, gamit tayo ng cons, then to-dos, set to-dos equal use state. So, saan ba ito magaling kay use state? So, magaling to si use state kay React. So, import natin. Import use state from React. Yan. So, ang ginagawa na ito mga boss, itong first variable na ito is pang read lang siya, no? Pang handle ng mga logic, read, display, etc. No? Wala siyang update, di siya pwede mag-update itong first variable. Ang pwede makapag-update, delete, tsaka edit, itong set to do's. Para mabuo ang crude, kailangan natin ito, read, ito, update, create, delete. So, yun. Ngayon, lalagyan natin siya ng default value muna, no? Example, lagyan natin ng array. Then, sa loob ng array, syempre, meron yan object kasi list ang gagawin natin. So, example, lagyan natin siya ID, 1. Then, ang title, and learn React. So, meron tayong auto suggestion na lupit, no? So, ang status is pending. So, paano ba natin ma-display sa browser natin yan? Ngayon, mag-error siya kasi, sabi, to-dos. Wait lang. And to-dos is assign value but never use. So, ayan ang trabaho ng slint natin, no?
So, ngayon, display na natin siya. JSON.stringify. So, yun, na-display na natin, no? Kita pa, mga boss? Yan. So, ang gusto kong gawin natin ay display natin siya ng maayos, no? So, gusto ko naka by name tsaka status siya, no? Ngayon, para ma-display natin yan is i-map natin siya. So, to-dos .map to-do. Palit tayo sa loob. So, kapag gumamit kayo ng map, mga lods, ay mga boss, dapat lagi siya na may nire-return. Ang map function, lagi may nire-return yan, ah. So, mag-get tayo ng return. At tayo ng div. So, to-do.title. So, save natin. So, yun. Na-display na natin yung title. Console. So, ngayon, meron tayong error, mga boss. Kasi, ba't tayo nag-error? Kasi, kapag gumamit tayo ng map, tapos nag-loop tayo ng component yan o fragment, ngayon, required ng key. Kasi, dapat ang key ay unique. So, gagawin natin key is yung ID. So, gamit tayo ng /key to-do.id. So, tandaan nyo, mga boss, kapag gumamit tayo ng map, tapos mag-return tayo ng component dyan or fragment, dun sa pinaka-parent nila or walang parent yan, required ang key. Tapos, dapat unique. Ngayon, refresh natin. Wala na error. Ngayon, dapat, kapag nag-add ako dito, mga boss, tapos ang ID is 1 pa rin, expected dapat may error. Yan. Children with the same key should be unique. Oh, syempre, 2. Ngayon natin learn Python. So, ayan. Gets ba, mga boss? So, ayan, laging tatandaan nyo, mga boss, ha? Ang map, laging may nare-return. Dahil kapag gumamit ka ng map, laging may key yung parent or component. So, ayan. Ang sunod naman natin, mga boss, is paano tayo makakapag-add ng to-do. So, ngayon, mag-display muna tayo ng UI ng input, no? Wala tayo dito ng form. Form. Label. Then, ang label natin ay title. Tapos lagyan natin yung loob. Then, tapos input. Type text. So, ayan. Meron na agad tayo. Lagyan natin space. Meron tayong label tsaka input. Ngayon, lagyan natin siya ng button. Button. Add to do. Yan. So, yun. Nag-refresh siya. So, wala pa nagiging function. Wala pa siyang ginagawa. Kasi wala pa tayong nilagay ng mga function dito sa loob ng form, no? So, ngayon, gusto ko nasa baba yung button. Lagyan natin BR. BR. Yan. Siguro mas maganda, wag na. Yan. Ngayon, para makapag-add tayo ngayon, gagawa tayo ng function na, no? Cons, handle, add, to do. Yan. Ngayon, ang gagawin ng function na to,
Kapag click ng submit, ito yung babasahin niyang function ng mga boss. So, paano ba mangyayari yun? Kasi gumawa tayo ng form. So, dapat ang isang button dyan may submit. Type to submit. Ito. Type, submit. Para ka lang nag-PHP niyan mga boss. May form, may submit. So, yun. Ang pinagkaiba lang dito, on submit ang gagamitin natin. So, gawin tayo na on submit handle to do. Yan. So, ang ginagawa na ito mga boss, kapag submit ko, ito mag-run na function. So, anong function ang gagawin natin dito? Ngayon, meron tayong tinatawag na event dito. Event. Tapos, event, prevent, default. So, mag-error yan mga boss kasi naka-TypeScript tayo. Ngayon, ang event na to dapat malaman natin kung anong event siya, event handler. Ba siya form event, change event. Ngayon, gagamit tayo ng change event dito. Change event. Tapos, HTML form element. So, sa mga galing to yung change event na to, import natin yan from React. Yan. So, wala tayong error dito. Dito naman tayo nag-error. Kasi, strict kasi itong nandito natin sa React plus Fit sa SLint. So, ang gagawin natin, import type change event from React. Tanggalin natin to. So, yun. Dapat, kapag nag-input ka ng type lang talaga. Hindi niya pwedeng pagaluin dito kasi nag-error siya dito. tsconfig. Saan ba yun? Ako, saan dito yun? Kung saan basta yun. Basta, error niya yun dito. Kasi yung default nila dito kay bit, no? So, tsaka natin yung pag-aralan. So, ngayon, para tayo makapag-add dito sa to-dos natin, gagawa tayo ng example value, no? So, gagamit tayo ng set. So, ang set, ang ginagamit ay update, create, tsaka delete. Gamit tayo ng set to do's. Set to do's. Ngayon mga boss, may papaano lang ako ID, 3, title, and go. Status, pending. Yan, bali buo na yung function natin, no? Dito, pag click ng button, ito ang magkaroon na function. Meron tayo ditong sa una na event prevent default, no? Ang ginagawa ng event prevent default na yan is kinokontrol niya yung sa loob ng form, so hindi siya mag-refresh, no? So, ayun yung trabaho niyan. Tapos, meron na tayong set to do's. Then, naglagay tayo na array, ID, title, status. So, kapag sinabit natin yan, dapat padagdagan to, no? Pag-click natin add to do. So, click ko. Ay, possible magkaroon ng mali dito. Ang possible, mawala tong dalawa. Then, ito, madagdag. Bali, mag-iisa lang siya, no? Bali, yung mga previous value, mawawala to. Try natin. So, bakit nawala? Kasi, in-override lahat natin ng value ng to-dos, no? Buong buo. In-override natin to. So, sabi, kapag click, ito lang ilagay mo. Wala tayong sinabi na dapat nandun pa din yung previous. Ngayon, paano natin gagawin yun? Dapat yung pati previous hindi mawala. So, itong pangalawang variable ng
use state, ang ginagawa nito, meron tong callback function na nakuha niya yung previous state. So, gamit na tayo ng prev. Ayan. So, ito mga boss, kapag gumamit kayo nito, yung ganitong scenario, dapat lagi kayong magre-return dito. Dapat lagi kayong may return value or data. So, ang gagawin natin, i-add natin yung mga kanina natin ginawa. Magkaroon tayo ng return, then prev, then id 3, title, learn, go. Tapos pending. So, ayan. Papaliwanag ko itong code na to. No? Itong ito yung current previous value natin ng to-dos. No? Bali, meron tayong 1 and 2. So, kung papansinin nyo dito sa browser natin, ito yan. Learn React, Red, and Python. So, yan. Ngayon, yung dot na yan, ang ibig sabihin yan, lahat ng itong maka-bracket na to, mga object na yan, bali yung pag kinapi ko yan, ganito mangyayari dyan. Ganito ang scenario ng dot. Yan, spread ang tawag doon. Spread mo to, mga to. So, yan, ganyan ang mangyayari na yan. Gets ba yun, mga boss? Yan. So, kapag add to dos ko na yan, kasama na rin tong mga previous niya. So, try natin. So, yun. Ngayon, kapag isa pa, mag-error na yan kasi mag-duplicate na yung key natin, 3. So, ang gagawin natin is, dapat mag-increment siya, no? So, paano ba natin gagawin yun? Gawa tayo ng plus id, cons, plus id equal prev, tapos prev.length -1 slash id. So, ano ba ginagawa nito, no? Wait lang. Ang ginagawa lang last id na itong prev, ibig sabihin yung prev, yung previous natin, ito yan, buo yan. Then, prev.length, kung ilan to, ilan yung laman ng previous to-dos. Meron tayong 1 and 2. Ibig sabihin nito, ang value nito is 2. So, kaya tayo nag-1 kasi ang binabasa nitong array of objects sa umpisa is 0. 0, 1, 2. Kaya tayo nag-1. So, bigyan ko yung magandang example. I-comment muna natin to. Then, copy ko to. Then, punta natin to. Halos save lang sila ng previous kasi previous, ito rin yung to do. So, console ko muna to, console.log to do's. Tapos, ito, yung link. Yan. So, example, refresh natin to. Then, add to do. So, papansinin nyo, yung length niya is 2. Kasi, 2 yung laman na itong default natin. So, click natin to do's. Ito yung buong to do's na yan, no? So, ngayon, kapag kinuha natin yung kukunin ko lang ito yung 0, no? Kasi na, di ba, 0 yung pisa. Kukunin ko yung 0. 0 to do's. Yan.
dapat ang value niya is ito. Ayan o. Kita nyo, ito yung value niya nakuha natin. So, kaya tayo nag-logic ng -1 kasi nga 0 nag-uumpisa magbasa. So, gets na yon. Okay. Kung may question, comment lang kayo dyan. Kung may problema, kung may mali sa tinuturo ko, comment nyo lang mga boss. Feel free lang. So, continue na natin. Then, ang last ID natin is ito. Then, magkaroon tayo ng +1. Yan, all goods na yan. So, add tayo ulit. Isa pa, di na mag-error. Diba? Kasi wala nang duplicate. Automatic increment na siya eh. So, ang sunod naman natin, then go. Kahit wala pa lang kasi. Ang sunod naman natin is kapag nag-type ako, dapat lumabas na siya dito, no? Kasi ngayon, naka-hardcode pa lang tayo sa title and status natin, no? So, ang gagawin natin is, gagawa tayo ng state para sa title. So, paano ba gumawa doon? Simple lang. Ganito lang ulit. So, const title set title value state. Ang default value, string na blank empty. So, yung first value nito mga boss, first variable, copy natin to. Then dito, lalagay natin siya sa input field na dito, value. Yan. So, wala pang mangyayari dito mga boss. Magkaka-error pa. Kasi, naglagay tayo ng value tapos wala tayong nilagay na on change. Kasi nga, control ang dapat mangyari doon kasi dapat add control kapag walang value. Once na naglagay ka ng value, dapat may on change na siya, no? Pag naglagay na ng value, ibig sabihin, control na. Kailangan mo siyang makontrol o kailangan makuha lang yung mga value niya kapag. Pero kapag gusto mo ng default value, ganyan lang. O kaya, value. Ay, value tuloy. Title, sorry. Yan. Okay lang yan. Hindi mag-error yan. Kasi may default tayong value nilagay. So, gusto natin, ilagay tayong value. Then, para makuha natin yung value na ito kapag nag-type ako. Ngayon, pag nag-type ako, walang lumalabas. Gagawa tayo isang function. Const handle change title. So, dapat kada type ko, itong gagawin yung function na to. Ito gagawin ng function. So, paano ba yun? On change. Tapos, pasa ulit natin to dito. Yan. Ngayon, dahil pinasa natin tong function na to, so, nag-record siya ng events, no? Ulit na agreement. So, event. Tapos, change event. So, meron yung generic tong change event. So, HTML input element. Yan, ang ibig sabihin, yung change event niya about input lang, no? So, lahat ng properties or method galing dito sa event ay pang input lang. So, madedetect na agad natin kung ano yung mga property tsaka method ng input na meron dito. So, gets yun mga boss. So, try natin i-logs. Console.log event. So, refresh tayo ito. Ngayon, kapag nag-type ako, dapat lalabas yung mga properties ng event. Ayan, no? Madami yan. Kung aanoyin natin yung isa-isa, medyo madami. So, pero ayan yung mga properties niyan. Pero ang kunin lang natin is
yung pinaka-value ng input kapag nag-type tayo. So, paano ba kunin yun? Ganito lang. Cons type value event.target.value. Yan. Try natin yung console.log. Dapat, kapag nag-type na ako, ayun na yung mag-logs doon dito sa atin. Yan. So, hindi nyo pa rin nakita yung HTML input. Ito yung HTML input. So, ayan. So, logs tayo. So, ngayon, wala pa kasi nalagyan tayo ng set title. Set title value. Yan. Dapat kapag nag-type ko, automatic, dadagdag na, no? Then, yan. Go. So, lag natin. Then, go. Yan. All goods na. So, ngayon, kapag type ko tapos add to do, dapat papunta siya dito. So, ang gagawin lang natin is, kunin natin itong title na variable. Then, pasa natin dito. Yan. And, go. Yan. So, 1, 2, 3. Ngayon, no, hindi siya nagdi-delete, no? Hindi siya nag-empty ngayon. Kapag tapos na siya mag-insert, ang gagawin ko naman sa set title is mag-empty na siya ulit. Yan. So, tapos siya natin. Yan o. Wala na. Nag-empty na siya to. Then, JS. Yan. All goods ba mga boss? Okay pa tayo. So, ang sunod naman natin is puro update naman, no? Gusto ko, pag nag-update tayo dito, mga boss, ang mangyayari para siyang done na, no? Kaya complete na siya, no? So, paano ba gagawin natin doon, mga boss? So, simple lang is, gagawa ulit tayo ng isang, dito, function para sa update. Gusto ko lagyan mo natin pala mga button dito. Muna button. Tapos, gusto ko is yung emoji muna. Para sa VS Code kapag emoji, Windows plus dot lang. So, gagawa tayo ng check. Tapos isa pa para naman sa delete. Dot. Yan. Bali, meron tayong button na para sa update tsaka delete. So, ano ba susunod natin gagawin? Gagawa ulit tayo ng panibagong function. So, anong gagawin natin function? Cons handle update status. So, record tayo ng ID. Then, ang ID natin, number. Kasi, ang ilalagay natin dito is number. So, console muna natin. ID. So, papasa natin to dito sa dito. Gusto ko, pagka-click, mag-run tong function na to.
So, lagay tayo dito ng click. Tapos, pasa natin ito. Mag-inline tayo. Then, kasi record ng ID. So, mag-error siya. Sabi niya dito sa error, expected 1 arguments but got 0. So, maglagay tayo ng todo.id. So, yan. Wala na siyang lumabas na error. Natin. Yan. Kasi record tayo number dito eh. So, ngayon, try natin mag-console log no? Kapag dapat 1, 2, 3, 4. Yan. Kasi itong, para madalis natin makita is, kaya tayo sa todo.id. Yan. Para makita nyo yung mga ID 1. Yan. ID 1, 2, 3, 4. So, basta click natin, dapat ay lumabas, no? So, working yung function natin. So, ngayon, ang gusto natin mangyari is ma-update yung status niya as completed. So, paano ba natin gagawin yun? Gagamit tayo ulit ng set to do's. So, set to do's. Read. So, lagi tayo magre-return. Ngayon, yung prove natin, imamap natin to kasi hahanapin natin yung matching ID niya dito sa previous natin. Dapat, kapag click ko kung ano yung ID nito, maglalagay tayo ng condition. So, paano natin gagawin? Imamap muna natin siya. Prib.map to do. So, laging nagre-return ang map. Return. Lagay mo tayo ng condition. If todo.id equals to ID, ang gagawin natin is return for the brace, then todo, then status completed. Then, kapag wala siya, return lang natin is return todo. Yan. Then, yan. Error tayo yan. Para error. Refresh natin. So, ano ba ginagawa na itong condition natin dito? Nag-return agad tayo. Siyempre, kailangan natin mag-return kasi nga, set to do's natin, may return. Laging nagre-return yan. So, naglagay tayo ng condition. So, nagmap tayo ng previous. Kasi ang previous natin, itong buo array of object. So, minap natin yan. Bali, pagka-map natin, naglagay tayo ng condition. But, sino ba hinahanap natin? Anong ginagawa ng condition pala natin? Ang ginagawa ng condition, to do that equals to ID. Ibig sabihin, kapag click ko ng check na to na ID1, hahanapin niya kung sino yung kamukha niya ng ID. Ngayon, kapag nahanap niya yun, papalitan niya ng status completed. So, ang tanong, bakit may dot na naman? Kasi nga, i-spread niya ulit yung previous value ng ID tsaka title. Tapos, i-update niya tong sa huli, update niya yung status na completed. So, gets ba boss? So, ngayon kapag wala sa condition na tugma, i-return niya lang yung buong object property, mga property natin. So, return to do lang. So, yun lang gagawin niya. So, try natin. So, walang nangyari kasi wala pa tayong nilalagay condition. Pag refresh natin, walang mangyari. Pero may nangyari dyan. Wala lang tayong condition, naging condition sa UI. Kaya, sa tingin nyo, parang walang nangyari. So, anong gagawin natin dito? Kapag completed na siya, hindi natin to papakita yung button, no?
if to do that status equal completed and b not equal. Ito, papaliwanag ko yung naging logic natin dito. Gumawa lang tayo dito ng to do that status not equals to not equal completed. Ibig sabihin, kapag ang mga status ay hindi equal completed, labas mo tong button na to, display mo. Ibig sabihin yan, shorthand condition to, no? Bali, and kapag nag-true, labas mo tong button na to. Ngayon, try natin mag-click ng isa. Dapat mawala na yung button. So, yun, nawala na. Kasi meron na tayong completed. So, yun. Gets ba mga boss? So, try natin mag-add. There you go. So, update natin. So, yun. Siguro mas maganda kung ilagay tayo ng text decoration. No? Ilagay tayo style. Style text decoration. If to do that status equal to completed. Ilagay tayo ng line through. Tanggal natin to. And ita natin. And then, pag completed ng status ay line true, else none. Yan. Wait natin. Nakit ko rin. Pakita lang natin yung code. Yan. So, ang nangyayari mga boss, naglagay lang tayo ng condition. Kapag ang status equal completed, magkakaroon siya line through, else none, wala lang, no? Ito yung GUID sa mga letter or text natin. So, lakihan ko na. Yan. Ganyan ang kinalabasan niya kasi may completed tayong dalawa. Gets ba yun mga boss? So, yun. So, ang sunod naman natin ay delete. So, paano ba tayo makakagawa ng delete? Siyempre, gagawa ulit tayo ng function. Anong function gagawin natin? Cons handle delete to do. Ngayon, required ulit natin magpasa ng ID. Copy natin to. ID. Do. Then, lalagay ulit natin ng handle. Ilalagay naman natin tong handle delete to do katulad sa handle update status. So, kaya natin to on click. To do that ID. Yan. Ngayon, ang gusto ko mangyari kapag click ko nitong button na X na to, yan, dapat mag-run tong function na to. Ngayon, gagamit tayo ng set to do's. Diba nga sabi ko ito pang create delete date. Set to do's. Previous ulit. And mag-return agad tayo. Return previous at filter element at id not equal id. So, papaliwanag ko anong ginagawa na ito mga boss. So, nag-return tayo ng filter. Ang filter, boss, nagre-return din niya ng mga kung anong gusto niyo i-return na para siyang map. Basta lagi siya nagre-return. So, ang ginagawa ng logic natin, ang if element at equal to id, kunin mo lahat ng mga
ng mga to-dos natin na hindi equal sa ID na 'to. Ibig sabihin, kapag inext ko, kukunin niya si 2 tsaka si 3. Ngayon di niya na 'to di-display. Kasi ang sabi dito, kunin mo lahat bukod lang dito sa ID na 'to. Gets ba mga boss? So, try natin. Kapag inext ko 'tong 2, dapat si 1 tsaka si 3 ang matira. So, yun. Gano'n ang ginagawa nitong handle delete to do. So, simple lang, no? Wala na tayong ganito kasi delete siya, eh, no? So, yun lang mga boss, no? Sana may natutunan kayo sa tutorial natin. Then, kung meron kayong mali kayong nakita or suggestion o gusto nyo pa matutunan, comment nyo lang mga boss. Thank you.